Kung hindi ka pa marunong gumawa ng shako, ito na ang say mo para gumawa nito. 3 cups of all-purpose flour, 2 teaspoon instant dry yeast, 1/2 cup white sugar na may langgam, 1 teaspoon salt, 1 cup warm milk or tubig pa pwede rin, 1 egg. Ito guys ay batihin lang natin. This time gagamit tayo ng stand mixer kasi medyo mainit. Puwisan. I-mix mo natin ito mga badang medium high na mga 15 to 20 minutes. Sa 10 minutes, soften butter, mga 2 tablespoons. Para hindi dumikit yung dough natin dito sa loob ng bowl. Again, pahira natin o spray natin yung pinakaibabaw. Gumawa tayo ng malunggay pandesal, ang lakas ng ulan. So, nahirapan na mag-proof or maging triple in size yung ating dough kasi nga medyo may pagkamalamig. Mahalaga, kapag ito ay ipoproof nyo na nakatulad nito, ganitong stage, nasa warm place siya. Ito ay hintayin ko lang ng mga 1 hour to 1.5 hours. Makita natin ito na triple in size na or double in size. Kasi maganda talaga kapag warm yung place, warm yung kapaligiran natin kasi super bilis itong mag-proof. Huwag kalimutan na mag-oil tayo dito sa ating kamay para madaling mag-manage itong ating dough. Mag-form lang tayo ng log. Cut tayo ng isa pa sa middle, isa pang part nito ay isa pang cut. Next, kada isang dough ay lilinisin lang natin yan. Ipapa-smooth lang natin ng konti. Doing this at ganire. Ayan. Isa pa. Ipapasok natin sa loob, sa middle. Kung naglalagkit na inyong kamay o dumidikit na, mag-spray lang kayo ng konting oil. Yan, lahat ng nasa edge, ilalagay natin sa loob. Yan. Smooth natin. Ganyan lang siya. So, after natin ma-smooth yung kada isang dough, gagawin naman natin ay magkakaroon tayo ulit dito ng panibagong log, smaller log. At magkaroon lang tayo dito ng haba ng mga at least 8 inches. Ayan. Make sure na hindi na masyadong yung nag-shrink yung dough nyo kapag ito ay ginawa ninyo. Yan. Yan, mga nasa 8 inches na yan. Then, ipinch nyo lang ito ng konti. At yan, swirl lang natin ito. Hanggang sa umabot tayo ng mga 12 inches, 12 to 13 inches. Ayan. Okay? Tapos, kapag ganyan nyo na, iaangat nyo lang, automatic na siya na magbabalon-bon. Isa pa. Make sure na ipinch yung pinakadulo. Kasi ito yung ating dough. Medyo may pagkamalakit talaga yung pagkakagawa natin para magdikit sila sa isa't isa. After nyo na matwist ang lahat ng ating dough, ay dapat this time ay nagpapainit na tayo ng ating mantika. So ito ay tamang-tama lang sa ating pangalawang proofing. Pakicomment naman sa comment box section ang inyong top 3 na paboritong-paborito yung tinapay na gawa dito sa Pilipinas. O yung masasabi natin talagang Pinoy na Pinoy, gawang Pinoy. Try kong basahin lahat at kapag napili ko, gagawin ko yon at isha-shoutout ko kayo. Yung nakasanayan na natin shakoy or pilipit, ay kinukoat ito ng sugar. Pero this time, since marami mga bata ngayon dito sa bahay, gagamit ako ng powdered milk. Super sarap nito guys. Tamang-tama yung timpla. Hindi matamis yung pagka-donut natin. At the same time, yung kinoat natin powdered milk, naku, marami makakain yung mga bata. Ang ganda. Grabe, ang ganda ng ating shakoy or twisted donut or pilipit. Kung gusto nyo nga pala ito nga pang negosyo, pwede, doblihin nyo na lang yung amount. Kain po tayo. Napakalambot at palpak-proof talaga itong ating shakoy. Kain po tayo. Ako, magugustuhan ito ng mga bata. Kasi, napakalambot. At the same time, powdered milk yung ating nilagay dito. Ang sarap, grabe. Hindi masyadong matamis. Bye.